Si Kristo ang Alpha at ang Omega, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yan ay napakalinaw na nakatala sa banal na kasulatan. Alam niyo itong ating Godhead Trinity Channel ay malawak ang pagsusuri sa buong Biblia tungkol sa katunayan ng Trinity. At ang ating paksa ay ito, si Kristo ang Alpha at ang Omega. Sino raw ang makapangyarihan sa lahat? Sa Apokalipsis 1:8 ay ito ang nakalagay. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan, at darating. Yun yung ibig sabihin ng Alpha at Omega. Sa yung nakaraan, sa yung kasalukuyan, at sa yung darating. Nang pinaiksi, Alpha at Omega. At itong Alpha at Omega na ito ay Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ay, sino ba itong nakaraan, kasalukuyan at darating? Sino ba ito? Hebreo 1:13. Ang sabi sa Hebreo 1:13 ay ganito: Ako ang si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Yan ang galing mismo, yan ang description kay Kristo. Siya yung kahapon, ngayon, at magpakailanman. Walang yugto ng panahon na si Kristo ay wala. Si Kristo ay bahagi na ng lahat ng panahon dahil siya ang Alpha at ang Omega. Ay anong itsura ni Kristo, yung orihinal na Alpha at Omega? Ano ang itsura niya? Sabi sa Pahayag 1:12, lumingon ako lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao na nakasuot ng mahabang damit. Ito na ang description ni Kristo, parang anak ng tao. Ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niebe, at ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tanso na pinakintab, at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinik. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay, at lumabas sa kanyang bibig ang isang matalas sa tabak na sa magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw tulad ng araw sa katanghalian tapat. Ito yung description ni Kristo nang makita ni Juan. Paraan niyang anak ng tao, pero hindi basta-basta ang kaluwalhatian. Hindi basta-basta ang luningning. At na ito ang itsura ni Kristo nang makita ni Pablo. Itong Alpha at Omega ito na nakita ni Juan. Gawa 26:13-15. Ng katanghalian tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripang, isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw, totoong nakasisilaw sa liwanag. Sa paligid naming magkakasama, kaming lahat ay natumba sa lupa, at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo,
Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili at ginagawa mong iyan para mong sinisipang matulis sa bagay. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. Nang makita ni Pablo itong matinding kaluwalhatian, ay sa tingin niya ito ay Diyos. Kahit kanyang tinanong, sino po kayo, Panginoon? Hindi siya sinabing sino ka. May pagalang, may pagsamba. Sino po kayo, Panginoon? Kasi pambihira ang kanyang mukha ay, sabi dito, ang kanyang mukha ay nakasisilaw na liwanag. Na kagaya ng araw. Ay ano ang nangyari kay Juan? Kasi si Pablo, nang makita si Kristo, sila'y natumba na parang patay. Ano ba ang nangyari kay Juan nang makita niya yung Alpha at ang Omega? Sabi sa pahayag 1:17, pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan. Yun din ang nangyari kay Pablo nang makita niya si Kristo. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas. Alpha at Omega yon. At ang nabubuhay, namatay ako ngunit tingnan mo, ako'y nabubuhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at nandaigdig ng mga patay. Matindi ito. Hawak ko niya. Yung Alpha at Omega may hawak niyan. Eh, sino ba itong Alpha at Omega na ito? Itong pasimula at ang wakas na ito. Sabi sa matandang tipan, sa Isaiah 44:6, kasi itong Alpha at Omega, hindi lang sa bagong tipan. Ito'y kilala din sa matandang tipan, itong Alpha at Omega. Sabi sa Isaiah 44:6, ganito ang sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ang mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Liban daw sa Alpha at Omega, na ito ay si Kristo, sabi sa Kwan, ay walang Diyos. Alam niyo yung liban sa akin ay walang Diyos, ito'y expression ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit yung Ama ang magsalita, ay walang ibang Diyos liban sa Kanya. Kahit Anak ang magsalita, walang ibang Diyos liban sa Kanya. Kaya sa Isaiah 48:12, inyong dinggin ako, O Jacob, at Israel na tinawag ko, ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Ito yung Alpha at Omega. Yung Alpha at Omega ay wikang Greek. Ay sa Tagalog, una at huli. Yung una at huli, sa matandang tipan ay Diyos lang. Pahayag, malapit na ba dumating ang Alpha at ang Omega? Gaano katiyak na ito ay si Jesus? Gaano katiyak na yung Alpha at ang Omega sa matandang tipan at sa bagong tipan ay si Jesus na makapangyarihan sa lahat? Pakinggan ninyo, walang daya ito. Pahayag 22:12, sinabi ni Jesus, makinig kayo. Si Jesus ay nagsasalita, darating na ako, dala ko ang mga gantimpala, ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Inamin ni Kristo, ipinahayag niya na siya ang Alpha at ang Omega, letra por letra. Kung kayo hindi lang matigas ang puso, kung kayo babasahin lang na ito ng inyong sariling mata, ay hindi nyo masasabing si Kristo hindi Diyos
Talagang malaking kamangmangan ang paniwalaan na si Kristo ay hindi Diyos. Pero yung sa paniwalaan tao, walang problema yan sapagkat nagkatawad tao. Pero ito, ay naku, ako'y nangingilabot pag kayo hindi naniwala na si Kristo ay Diyos pag kayo nagbabasa ng Biblia. Babasahin ko ulit para walang daya. Para hindi ko na kayo sagutin. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. At sa Pahayag 1:8, yung Alpha at Omega ay pinakamakapangyarihan Diyos. At sa Isayas, liban sa Alpha at Omega ay walang Diyos. Kaya ito'y talagang napakalinaw po nito. Sa inyo na nag-aalinlangan na si Kristo ay hindi Diyos, ay basahin ninyo ito. Sa inyong mga naturuan na si Kristo ay hindi Diyos, basahin ninyo ng sariling mata para kayo'y makahulagpos sa mga kulang na aral. May mga iniaral na tama na si Kristo ay tao, pero yung iaral mo na si Kristo ay hindi Diyos, yan ay hindi tinuturo ng banal na kasulatan. Yan ay aral labang sa banal na kasulatan. Binasa ko sa inyo na si Kristo ang Alpha at Omega, ang una't huli, ang pasimula at ang wakas, na pinakamakapangyarihan Diyos. Ay sana kayo'y maniwala sa mga talatang ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Godhead Trinity Channel ni Pastor Vito.